Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa depensa, mga fighter jet sa bansa aasahang dadami, nanawagan ng Philippine Air Force sa mga residente sa Northern Luzon na huwag ikabahala ang pagdami ng fighter jet flying operations simula April 6. Batay sa pahayag na inilabas ng 5th Fighter Wing, posibleng magiging mas madalas makita ng publiko ang paglipad ng mga fighter jet paalis at pabalik sa Basa Air Base at Clark Air Base sa Central Luzon. Ayon sa hukbo, bahagi ito ng Coordinated Joint Training Exercises sa ilalim ng Exercise Scope Thunder 2026, kung saan maraming air assets ng bansa ang nakikibahagi. Layunin nitong mapalakas ang interoperability sa pagitan ng air assets at Air Force units, kahandaan sa anumang hamon, at kapabilidad. Pagtitiyak ng Air Force, ang mga ito ay pawang planado at nakatakdang training activities at hindi dapat maging dahilan para maalarma. Umapila naman ang hukbo sa mga Pilipino na patuloy na suportahan ang mga training at military drill na isinasagawa ng Armed Forces. Opisyal nang inactivate ng Philippine Coast Guard ang Coast Guard District sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea nitong Huwebes. Sa isang Facebook post, sinabi ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela, na isinagawa ang seremonya sa Pag-asa Island na pinangunahan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavin. Dumalo rin dito sina Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez at Senador Erwin Tulfo. Ayon kay Tariela, may buong suporta at pahintulot ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang hakbang kung saan kabilang sa layunin ay i-upgrade ang umiiral na unit ng Coast Guard sa isang ganap na pangunahing distrito na pamumunuan ng isang Coast Guard Commodore. Pangalawa, plano ng PCG na maglaan ng mga dedikadong asset, kabilang ang mga sasakyang pandagat at panghimpapawid, para sa maritime security, search and rescue operations, at pangangalaga sa kapaligiran. Pangatlo, layo ng hakbang ang pagpapaunlad ng infrastruktura, karagdagang pagpopondo, at higit na logistical support sa mga okupadong maritime features sa lugar. Panghuli, mapapabuti rin ang access sa mahalagang serbisyo ng pamahalaan sa mga residente ng Kalayaan, kabilang ang edukasyon, pangangalagang pangkalusugan, at serbisyong espiritual. Araw ay magmamarka tayo ng isang makasaysayang hakbang, ang pagsasaaktibo ng Coast Guard District dito sa Kalayaan Island Group. At ito ay hindi isang simbolo lamang. Ito ay isang permanenteng hakbang upang mapakita natin na handa ang ating Coast Guard na ipagtanggol ang ating interes sa dagat, na ipagtanggol ang ating mga kababayang mangingisda, ang kanilang kabuhayan, at higit sa lahat, ang ating soberanya. Sa mga kasamahan kong Coast Guard po, ang inyong tapang, ang inyong dedikasyon, ang pundasyon po ng seguridad natin sa karagatan. At ang iyong presensya po ang nagpapatunay na paninindigan po natin ang ating pangako na kailanman ipaglalaban po natin ang soberanya po ng Pilipinas. Ang sabi po ng ating Pangulo sa atin, kailangan namin pumunta rito para ipadama na ang buong pamahalaan, ang buong bansa ay nasa likod po ninyo sa araw-araw na pagganap nyo ng inyong misyon. Kaya po sa ngalan ng ating mahal na Pangulo, kami po ay lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Sa inyong hirap, sakripisyo, sa inyong kabayanihan.